nung panahon ba ng kanyang ama? Nagsabi rin po ba siya na maaari po kayong magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Kamusta po kayo? Magandang hapon po muli sa ating lahat at tayo ay nagbabalik para magbahagi muli ng video dito sa ating channel at ito nga ay tungkol sa isang news na kung saan ay yung kaka-appoint lang na undersecretary ng communication, walang iba kundi si Attorney Claire Castro ay nagpahayag sa isang press briefing na isinagawa na kung saan ay tinatanong ito tungkol kay BP Sara at sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito parang nagpahayag siya ng mga negatibo na komento kaugnay sa dating Pangulo na kung saan ay nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ng mga netizen dito sa video na ito. Ang mga komento halos ay talagang kontra dito sa kaka-appoint lang o kakaupo lang na undersecretary na ito. Panoorin muna natin itong kanyang pagpapahayag dito sa video na ito. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno ng. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader. Normally naman, ang kasalukuyang Pangulong Marcos ay sa tuwing may mga negatibong banat sa kanya ay hindi talaga ito nagre-react. At siguro, yun ang estilo ng kanyang pakikipag, ano tawag dyan? O yung kanyang hindi siya nagre-react kasi para walang gaanong komento o reaksyon na makukuha tayong mga nakasubaybay o siyempre para baka magsalita siya ng against o pabor dun sa tao na baka mabalikan din siya. Kaya mas maganda siguro na manahimik na lang siya. Yun ang nakikita kong estilo kasi niya eh. Ito ay isang opinion lang naman natin pero parang ganun ang kanyang estilo sa pakikipag yung pakikipag ano nga matatawag dito. So yun ang niya, hindi siya talaga nagre-respond lalo kung kahit na totoo o hindi siguro talagang ganun ang estilo niya eh. So itong si Attorney Claire Castro ay medyo kung titingnan ko ang mga kanyang sinasabi dito na normally o sa kabila na may mga sinasabi siyang basis dito eh. Pero tingnan natin yung mamaya basahin natin yung mga reaksyon ng mga netizen at talagang matutuwa kayo o mainis kayo sa mga komento ng mga taong narito. Babasahin natin yung kanilang mga comment dun sa video mismo. Ang tanong naman po, nung panahon ba ng kanyang ama? Nagsabi rin po ba siya na maaari po kayong magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Kung ikaw ba naman tatay mo yan, magkukumin ka ba ng ganun-ganun na lang sa tatay mo? Kahit sabihin natin na siya ang nakaupong Pangulo, tatay mo magkukumin ka ng negatibo kahit sino siguro hindi magagawa yun eh. Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Ayun, may runner-up pa siyang ginagamit, no? Ito. Most corrupt na yan. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero nang ubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement niya. Okay? So, ang tanong lamang natin. So, bago natin na ipagpatuloy yung video na yan, magbasa tayo ng mga komento ng mga netizen dito sa mismong video na ito kung saan pinapanood natin o pinapakinggan natin. Ito yung mga comment ng mga tao.
Saan na ang pera sa PhilHealth, Attorney Clear? Kapal mo naman, Miss Vlogger Castro, Moscorap ha? Okay ka lang? Yan. Sabay-sabay kayong aagat sa pangungurap. Abugaga nga talaga to. LOL. Sino Moscorap? Yung presidente na ng PhilHealth ang nagsabi na utos ni Bangag ang paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury kahit marami pang dapat bayaran ang PhilHealth para sa mga beneficiaries. Ito mga komento lamang ito pero babasahin natin dito mismo sa video na ito kung saan natin na pinapakinggan itong video na ito. Fake news, spreader ang putya, saan ang datos mo? O yun, di ba? Saan daw ang datos mo? Pero meron siyang kinabi kanina na ano yun, anong grupo yun. Yung amo mo at yung pinsan niya ay, at 10 ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso ang pinakakurap na gobyerno. LOL. Ang labo kung ano-ano na lang ang sinabi. So, mostly dito sa mga comment dito ng mga netizen, dito mismo sa video na ito, ay talagang against dito kay Claire Castro. Ito pa Claire Castro, how will you defend Marcos administration regarding the ongoing deliberation hearing about PhilHealth? So, parang question ito pero ito ay opinion lamang. Sabi naman ni cabin crew. Magpasikat ka idol, lalo at presidente ang nagluklok sa iyo. Kasi kung inyong matatandaan, ka-appoint lang itong si Attorney Claire Castro. Kailan ba yun? 25? So, kailan ba ang 25? Anong date pa ngayon? 27. So, 2 days ago lang, naging na-appoint tong undersecretary ng sa ano ba yun, Department Communication nata yun. So kaya't mayroon nagsabi ng ganon, ito, magpasikat ka idol at presidente ang nagluklok sa iyo. Masyado ka nang kinakain ng maling sistema, mahiya ka naman attorney, basa-basa din sa comment, buti may mukha ka pang naiharap. Ha. Yes, no sugar coating, naksa. God save the Philippines. Attorney, I just want to remind you that the father, even the first family of your boss now is the most corrupt in the history of Philippines. Galit ka sa corruption ng mga Duterte, pero yung first family ng boss mo ay may history din ng corruption. Very unprofessional ka, mahilig ka rin magbayangan dyan. Kung sa bagay, meron tayong freedom of expression, karapatan mo yan at higit sa lahat kahit anong paninira nyo sa pamilyang Duterte, sila pa rin ang nananaig sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. O, di ba? So, tuloy nga muna natin tong video at tapusin muna natin pakinggan ito. Yun ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalo-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkain na bulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-encourage sa mga tao na makipagtulungan lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. She's arguing that it's part of freedom of expression. Yes, wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong pag may banat po yung mga Dutertes against him? Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin, dahil definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara
na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno ay isang napakawalang kwentong suhestyon. Thank you, ma'am. So, magbasa po muna tayo ng mga komento pa kaugnay dito sa interview na ito kay Attorney Claire Castro. Attorney, tanong lang po, nasaan na ang PhilHealth? Most corrupt si Digong o mas corrupt ngayon? Ma'am, sino ang mas corrupt ninyo? Dalawa, sa tingin ko ikaw. Gumawa ka naman ng kwento, sinungaling ka rin tulad ng amo mo na bangag. Sabi naman ito ni Andy Noblisa, 3030. So, ito namang isa, nag-congratulate pa sa kanya. PHUS, US. 143, congratulations. Daming inggit dito. Duterte pa rin, grabe ka na, binabaliktad mo ang sitwasyon na. Yun bangag mo na presidente nga ang most corrupt dyan, bingihan ka ba o bulag dyan? Gising ka naman ata. Congress ang unang nagsamantala. Ay nako, perverted. The truth called it devil. Meron ka bang ebidensya? Baka hearsay naman yan po. Sabi naman ulit ni Dran Reed na Iggi 5507. Shut up, sabi naman ni Michael Manugas. Sabi naman ni Dante, sino ba ang presidente na nawad-an og pundo ang PhilHealth? Si Duterte ba? At sino ba ang presidente na naglinis sa Manila Bay? Si BBM ba? O di kayo magsabi ka ng totoo? So marami pa. Mostly nga sabi ko sa inyo, yung comment dito puro negative puro against dito sa nagsalita na si Attorney Claire Castro. Pero ito yung mga opinion ng mga tao to at ito. Yun. So, kung nagustuhan ninyo itong video na ito, paki-share at like na rin. At kung nais mong magpahayag ng iyong opinion, komento, reaction, i-comment lang dyan sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.